Kamusta po? Muli si Kamanong po mga katambay sa Tambayang Makabayan. Kamusta po kayo? At ito po, meron tayong kukumentuhang muli sa isang balita po. At bago po yun, nagpapasalamat po muli muna si Kamanong sa gusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok, ang Tambayang Makabayan. Maraming salamat po. Ang komento ni Kamanong. Ito po, nag-declare po ng war on drugs ang ating mayor ng Davao City na si Mayor Baste Duterte, di po ba? Dahil laganap at pumapasok na naman po ang droga sa kanilang siyudad. Dahil ang mismong pahayag ni Mayor Baste noong mga nakaraang araw, nakukontrol po nila ang droga sa kanilang siyudad. Pero hindi nila nakukontrol ang nagpapasok ng droga at nagbebenta ng droga sa Davao City. Dahil napakadali po at napakadali nilang itago ang droga at naipapasok po ng Davao City. Kaya po nag-declare po ng war on drugs ang butihing mayor ng Davao City. Pero sa kabila po noon, siyempre po, may namamatay po dahil nanlalaban po. Alam naman natin ang mga gumagamit at ang nagbebenta niyan ay siguradong hindi mawawalan ng mga kargada sa katawan, lalo kung ikaw ay bangag na at wala na sa katinuan. Ito po, ang kinasamang palad po mga tambay, yung mga nagseserbisyo at nagpapatupad ng batas, lalo sa Davao, siya po ang naging ganti ng pinakamataas na kapulisan natin. Tinanggalan po sila. Ang 8 po nating pulis ay natanggal po sa kanilang sinasabing serbisyo. Pero sana hiling ni Kamanong ito po mapa ma madaan pa at maikorte man lang sana para po maimbestigahan dahil alam naman natin na mga kapulisan ng Davao ay kumpleto po yan, di ba? May mga body cam po yan. Kaya sana po may masugid pang investigasyon po diyan bago po sila tuluyang tanggalin sa kanilang mga serbisyo. Pakinggan po natin mga katambay at komentuhan po natin ang balita. Inalis na sa pwesto ang 8 pulis na sangkot sa anti-illegal drug operations sa Davao City kung saan mayroong mga namatay na sospek. Base sa tala ng PNP mula January 1 hanggang March 25, 2024, 28 ang namatay mula sa 345 na isinagawang operasyon at 424 ang naaresto. Sa naturang bilang, 7 naman ang naitalang namatay simula March 22 hanggang March 26. Mula naman sa 21 isinagawang operasyon. 17 rito ang naaresto. 7 baril din ang nasamsam at nasa mahigit sa 1.3 million pesos na shabu ang nakumpiska. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bagamat nanindigan ng Davao City Police na lehitimo ang kanilang mga operasyon ay isinailalim na rin ng mga ito sa investigasyon. March 22, kasabay ng turnover ceremony ng bagong Davao City Police Director, idineklara ni Mayor Baste Duterte ang war on drugs sa syudad. Ay nagbigay na po ng utos ang ating Chief PNP through the regional directors para po imbestigahan po itong mga insidente po na ito at para bigyang daan po yung impartial investigation, yung pong mga pulis po na involved dito sa mga anti-illegal drugs operation ay pansamantala na pong nirelieve sa kanilang mga pwesto, dinisarmahan to give way to the ongoing investigation. And as we speak, kanina po, Kaya po mga katambay, under investigation po ang 8 pulis at dinisarmahan po mga katambay. Yan lang po nakakalungkot mga katambay. Sa kabila po ng alam natin meron po isang alkalde na katulad natin Davao City na talagang yan pong syudad na yan, ang history po niyan ay napakagulo, di ba? Lalo sa mga terorismo, nandiyan pa ang mga kaliwang grupo at droga. Yan po sa pamamagitan po ng isang pamilya, lalo ang mga Duterte, nalinis po nila ang Davao City at ngayon po kasama po sa top 10 na pinakamayamang syudad sa buong Pilipinas, ang Davao City. At number 1 po sa pag-unlad, sa pinakamalaking umuunlad sa ating bansa, ang Davao City, mga katambay. Ang nakakalungkot lang po, tanong lang kay ni Kamanong, sa gobyerno natin ngayon, ang tanong ni Kamanong, bakit po
pagka po ang isang siyudad katulad po ng Davao at pwede rin naman natin gawin sa ibang siyudad ng Pilipinas, di ba, na protektahan mo ang iyong mamamayan, lalo na ang droga. Alam natin ang droga, kinakain po niya ng mga kabataan at nawawalan na po ng sinatawag na, you know, na pinakamaganda na sinatawag na kinabukasan ang gagamit ng droga, di ba? Mawawala kinabukasan, lalo ang kabataan at mga magulang na gumagamit yan. Imbis na protektahan natin ang ating kabataan, ang sinasabing pag-asa ng ating bayan, pero sa kabila nun, parang pinoprotektahan pa. Imbis na, disiplinahin at matakot sa gobyerno ang mga gumagawa ng mga illegal na gawain ganyan. Parang nagkakaroon pa yata ng proteksyon ngayon sa gobyerno natin ang mga gumagawa po ng masama sa bayan natin, lalo ang tumatangkilik po ng droga, yung mga nagbebenta at gumagamit at mga drug lord. At alam naman natin, laganap na naman ngayon sa ating bansa ang droga. Napakadali po nilang bumili ngayon. Meron pa nga isa na nakarang balita, di ba? Nahuli siya at proud pa siya na ipagmalaki na kahit nasa banyo siya, siya'y tumitira ng droga. At halos araw-araw siya nagdodroga, mga katambay. Di siyempre napakadali niya na makabili ngayon kung araw-araw kang tumitira. Di ba? Pero sa kabila nun, parang walang nakikita si Kamanong sa bagong Pilipinas na kamukha nung ginagawa nung dating Pilipinas ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulo. Yung protektahan ng mga Pilipino, ang mga kabataan na masupil, hindi man lang totally talaga 100% mawala ang droga, pero yung malaking porsyento ay mabawas. Pero sa panahon po ngayon, parang nagiging mabagal at hindi seryoso ang ating pamahalaan pagdating sa droga at korupsyon, di ba? Nakapangihinayang na po. Napakaganda na po ng nangyayari sa ating bansa noong panahon ni Pangulong Duterte. Nananahimik po at nakakalakad tayo ng mga karsada natin sa ating mga barangay, ating mga syudad, lalo sa gabi. Nagiging mapayapa po tayo. Pero ngayon po, nagbalikan naman po. Ang dami na naman po mga kabataan na mga riot, di ba? Mga nagdodroga, na nandiyan na naman po yung takot natin na maglakad, lalo sa gabi. Napakarami pong parang zombie na nasisira ang ulo pagka nakadroga, di ba? Pero sa kabila nun, paano po maglilingkod ng ating mga kapulisan kung sila man ay sangkot sa mga droga na sinasabing ganyan? Pero hindi naman lahat ng kapulisan natin nagiging involved yan. Di ba? Marami po. At lalo po sa Davao, sa tingin ni Kamanong, disiplinado ang mga kapulisan ng Davao. Dahil alam naman natin na disiplinado ang mga nanunungkulan sa syudad ng Davao. Di ba? Kaya sa tingin ni Kamanong, nagiging part din ng politika ang nangyayari po sa Davao at sa mga Duterte. Yan po ang nakikita ni Kamanong, komento ni Kamanong, napupolitika na po. Talagang lahat po ng galaw at kilos ng mga Duterte ngayon, talagang pinupulaan di umano ng mga gustong pabagsakin ang mga Duterte. Kahit na sila'y gumagawa ng tama sa kanilang mga kababayan, lalo sa Davao City, na ayaw nilang mabalik sa, sa sinasabing pinakamasamang bisyo ang kanilang syudad, lalo ang droga. Kaya pinananatili nilang payapa, ang kanilang syudad. Dahil mismo sinasabi ng mga tao at ng mayor ng Davao na ang Davao ay safe na. Ang mga tao ron hindi na halos gumagamit ng droga. Kaya lang nakakapasok ang droga, dinadala sa kanila. Dinadala ang droga, pinapasok sa kanila ng hindi taga Davao. Di ba? Kaya nga po nag-declare ang mayor dahil nga ayaw niyang lumala ang problema ng droga. Kaya gusto niya nang putulin agad. Kasi pag hindi niya ginawa yon, lalaki ang apoy. Pagka yan baga pa lang at hindi pa nag-aapoy, sinusupil na po. Ganyan po ang ginawa ng mayor ng Davao. Pero po sa kabila nun, sa nakikita ni Kamanong, para pong pinoprotektahan po yata ang mga nasa likod ng droga, lalo po mga drug lord, dahil sila po talagang kumikita riyan ng malaki, mga drug lord
di ba mga katambay? Kaya sana po maayos po at lalo po yung mga kapulisan natin, sana po maging fair ang hustisya, ang investigasyon at kung sila naman po ay gumawa ng tama, serbisyo ang 8 kapulisan sa Davao, sana po mabalik din po sila sa pwesto at yan po may mga pamilya na umaasa rin po sa kanila. At sila po ay gumagawa lang kung sila po ay talagang mapatunay matitinong pulis, hiyang-hiya naman tayo sa ating kapulisan, di ba? Ngayon, imbestigahan nila at kung wala naman tinatago ang mga kapulisan ng Davao, huwag po kayong matakot at lalabas po ang tunay na katotohanan. Di ba mga katambay? Kaya sana sa lahat ng ating syudad at munisipalidad, di ba? Mga city natin, sana gayahin niyo po ang ginagawa ng Davao, yung paglinis, pagkontrol sa droga dahil napakarami po nating syudad, city sa ating bansa na laganap na po ang droga na sana po gayahin niyo po ang mayor ng Davao para po sa amin, sa aming mga anak, maprotektahan po namin sa masamang bisyo na katulad po ng droga. Di ba mga katambay? Sana sundan nyo at pabor po at sa tingin ni Kamanong, maganda po ang ginagawa ng mayor ng Davao City dahil mahal niya ang kanyang mga kababayan dahil ayaw niyang excuse me po, maging malugmok at maging mga adik ang kanyang mga kababayan. Yan po ang tunay na lingkod bayan at nagmamahal sa ating bayan na tinatawag na ama ng bayan. Ganyan po ang mga may political will. Di ba mga tambay? Galit sa masama, lalo na sa mga masamang bisyo, di ba? Na hindi makakabuti sa ating kalusugan, number 1, at nakakasira ng ulo, di ba? Kaya pagpatuloy mo lang yan, Mayor Baste, basta kayo po ay nasa tama at para sa inyong mamamayan at sa inyong nasasakupan, ipagpatuloy niyo po yan. Yun lang po mga katambay, ang ating maiksing komento at ang mababaw na komento ni Kamano. At kung gusto niyo po na ito po ay nagustuhan niyo po, siyempre po, like, share din po. At maraming salamat. At nag-iiwan po si Kamanong, siyempre po, mahalin natin ating bansa, hindi sa giyera, puro sa paipag-usap muna. Hindi pa natin kayang maipagyera. At taste lang po mga tambay, makakabangon pa tayong muli. Paalam. Bye-bye.